Okay, after 24 hours, no? So, wala pa nga actually. Umaga pa lang eh. Pero ang tigas na sobra. Oh. Lagi yan. Kumapit yata. Ito. Ayan, dumudulas lang. Tanggal naman. Ay, nakita. Natin kung oh, tigas sobra. Parang plastic na medyo malambot naman. Yung kinulang natin, apply natin ngayon. Hindi ko na maantay yung sa Shopee, kaya bumili tayo sa iba. Kaya lang ibang brand na bili natin, no? Gray pa rin naman. Sabi naman, kakapit naman daw kahit magkaibang brand eh. So, tingnan natin. Kaibang brand. Tapos apply natin doon. Sana magkapares ng kulay. Kasi magkaiba na. Pero hinawig ko naman. Tanggalin muna natin ta lahat. Kailangan ng pangputput lang talaga. Tsaka ingatang hindi matiklop pati nasa loob. Hindi naman sumasama. Ganun lang. Yan. Unti-unti natin. Okay. Ingatan lang wag sumama. Ayan, sumama na yung ano. Yung sa mababaw. Sumama na. So, play na lang natin ulit. Pag sumama. Pero dito, naiiwan naman yung sa loob. Dapat kasi walang laman yung ano eh. Yan, ganito ginawa ko. Pinutol ko yung kapiraso ng cutter para dun tayo sa may blade magkaskas. Kasi walang kaskas yung sa ibabaw. Ngayon, mas mabilis oh. Kasi nahihiwa niya. May scraper kasi dapat na ito eh. Bilis lang. Kaysa magpunas ka ng maraming semento. Yan oh, ganda. Although may konting lubak. Kahapon nakita ko to parang nagkakahangin sa loob eh. Sumisingaw siguro yung konkreto. May naiwan pang butas. Kapag inspeksyonin din natin, tapos apply natin uli mga pumalpak. Ito may butas no. Apply natin niya. Hindi rin talaga na-perfect o hindi ako marunong magpahid. Okay, tanggalin ko muna. Ito, paano ngayon itong nagkalat na? Kaya pa rin naman. Ito, kung ayaw talaga, kuhain na lang natin. Kasing kapal dito sa sulok, hindi ko mahiwa. Ayan, tanggal na. Sama pati ano. Kuhain na lang. Tapos, paano ngayon itong kanto? Kaya pa rin naman pala. Paminsan, yan, kaganyan. Pag mahirap talaga hiwain, parang mas madali pa pag ganito. Yan, mabilis. Kaysa mag ganito pa pala, pwede naman pag ganito. Nabaplat pa. Diba? Ito hindi na ako gagamit na ito. Sakit sa kamay eh. Itong kanto, di isa-isang side na lang muna. Kagaya din naman dito, pag minsan pag mahirap yung talaga tanggalin, isang side muna. Tapos mamaya naman yung kabilang side. Mas maganda kasi na nahihiwa eh. Itong kanto, mahirap yung kabilang side. Pero kaya naman. Ang kabila muna. Kaysa naman ma-damage. Kung maaari, kung mahirap talaga, hiwain muna ng paganto. Para mabilis mong matanggal. Sa kabila, ganun din. Kung mahirap talaga. Diba? Ito. Yung nabasa ng ulan. Yung kinukutkot ko. Ganun pa rin naman. Diba? Kumapit pa rin.
sa loob. Parang bumaba pa nga ng sobra kasi nabasa ng tubig. Bumaba pa. Parehas lang. Buti kumapit. Yan. Tapos habang nililinis ko, winawalisan ko na rin diretso, no? Yan. Para yung mga nasa gitnang latak, kagaya sabi ko, makahalap ako gumawa. Malilinis ko na rin, makakadkat ko na rin. Kagaya nito. Yan, makikita ko. Yan. Tapos, lagyan natin to ngayon yung hindi nabasa. Okay, at malayo, marami-rami pa. Parang mas matagal pa maglinis kaysa maglagay. Pero okay lang din naman, worth it naman. Oh, ganda ng labas eh. So, hindi naman to babad na babad sa ulan talaga. Kasi huminto naman yung ulan. Tsaka ambon-ambon lang. Pero nabasa pa rin, no? At kumapit. Yan, okay na. Yung tsura. Paminsan, hindi naman talaga perfect yung pagkakalagay. Ayun, may lubog. O bumaba yan. Dodoblihan na lang natin pag may imperfection, no? Pero doon muna tayo sa hindi natin nalagyan. Tsaka wax natin uli kasi ano, naulanan to. So wax uli, tapos apply tayo. Panibago. Tapos ito pa, oh. Pag sobrang nipis nung ano, pag walang gap, pag punong-puno talaga yung ano, yung joints ng semento, ayan oh, sumama na, wala na akong magawa dyan kay sobrang liit ng gap, tapos punong-puno ng semento. Kaya pagtsagaan natin ano, kaskasin, guhitan natin dyan, kaskasin natin ang kaskasin ng ano, kung ano man. Okay, let's go, apply tayo. Sana lang kumapit, no, lalo na dito sa may ano, yan, intersection. Tsaka sana magkaparehas ng kulay. Yung isa Ceratec, ito Lactacrate. Kaya lang may nabasa ako, patay tayo dito yata siguro. Enhance of indoor tiles. Pang indoor tiles. Yung sa Ceratec walang nakalagay na indoor o outdoor, pero tumalab naman. Sana ito hindi magka-problema kasi nakalagay pang indoor. Oh, buka tayo. Oh, patay, magkaiba nga yata ng kulay. Ay nako, iba nga. Oh. Pero yung unang buga, dito natin muna lagay. Oh, iba nga, tas mas malabnaw. Patay tayo dito talaga. Paano kaya ito? Yan na. Doblihan na lang natin kapag walpak, no? Mas malabnaw siya eh. Tsaka hindi ko na nilagyan ng ano, wax sa buong tiles. Ramdam ko pa naman yung ano eh, wax sa yung lumang box nya. Ay, yung ano, panggulong. Teka nga, kabit ko yung panggulong. Yung pang kaskas. Talab pa kaya ito? Talab pa naman siguro yan. Okay, apply na tayo. Okay, let's go. Okay. Okay, tapos na uli. So, tignan ulit natin ito bukas pag tuyo. Isang malaking kaso, magkaiba ng kulay. Tapos dinoble check ko sa pinagbilang ko. Since na mali yung kulay talaga na binigay sa akin kaysa dun sa pinili ko, nakakahawig na ito. Pero hula ko magkakaiba pa rin ang kulay kahit ano yung tamang kulay ng pinili ko, kasi ano eh, ito glossy, tapos yung kanila matte. Magkaiba, mas maganda pa rin yung sa ano, Ceratec. Sana inantay ko na lang dumating yung order ko sa Shopee. Pero pag pangit, edi sige, magkukut-kut tayo.
Tapos doblehan na lang natin ulit. Pero okay na yan. Wala mang kaso, hindi masyadong halata. So, tignan na lang natin pag tuyo. Ang kaso, ang daming natira. Matutuyo na itong nasa nozzle. Yain na. Hanap na lang tayo pag lalagyan yan. Yan. Tapos ito, yung maliliit talaga ang gap. At ay, wala, naapakan ko. Yung maliliit talaga ang gap yan. Kaya sabi ko, pinalitan ko na lang. Sana napakan ko pa yung isa. Ay, ulitin natin. Ay, yun na yan. Nagkakalat na ako. Alis na tayo dito. Tingnan lang natin bukas. Okay na yata to. Hapon pa lang tuyo na. Tigas na eh. Pwede nang ka rin. Tigas naman na. Ay, loob. Parang hilaw pa. Pwede na yata eh. Trinay ko yung iba. Pwede eh. Yung maninipis siguro. Excited na ako eh. Ito lang oh. Yung unang buga, hindi pa rin tumitigas hanggang ngayon. No? Kaya importante yung unang buga, huwag nyo munang ilagay. Kasi andun sa ibabaw ng sealant, yung parang chemical na para hindi siya madaling tumagas, yung pinaka raw mat mo. O yan o. Yan, di pa tuyo. Tapos parang meron pang napahalong konti dito, hindi tuyo. Yan. Pero to, tigas na. Try nating tanggalin. Mga half day na ba? Oh, half day. Half day, tigas na. Lalo na ito maninipis. Yan, tanggalin na natin. Naloko na. Ayan o. Kagaan to sa pagkaska. Walang wax dito eh. Napunta ka sa gitna. Dapat nilagyan ko na lang uli lahat. Tsaka mas makapit siya kapag pinaninipisan. Pag ganito yan oh. Hindi yata sa wax yung dahilan. Hindi ito tanggal. Wax na. Napunta sa walang wax. Hirap tuloy tanggalin. Tsagaan tuloy ngayon. Tsagain na lang. Tapos mas mahirap palang tanggalin kapag ganitong kinayod lang. Sa pag may napapakapal na portion, tatakot ka na baka mapunit. Puro hindi. Okay na. Ito lang. Hindi kasi pantay yung tiles. Yun. Natapos din, no? So, ang verdict is okay naman. Ganda. Tumutulba nga talaga ng kulay. Kung ako sa inyo, parehas na brand na lang bilhin nyo. Mas maigi pa. And then yung ito, mas madikit talaga siya kapag ano, kapag hinahagod ang method, mas dumidikit sa tiles. Kahit may wax na nga to, siguro ano, manipis yung pahid ko ng wax. Hirap ulit tanggalin. Tapos yan, isa nga maliliit ang gap. Yan, sumasama talaga. Hindi naman na makudkod kay ano, sobrang liit. Lalo 0-0. Meron pa nga dito kahit hindi maliit oh. Ito naman madumi yung loob. Sumama uli yung ano. Uulitan na naman natin. Hindi na tayo matapos dito. So, tsagain ko to rin. Tsagain mag-wax. Siguro, kahit mga 2 mano ng wax. Bilis naman mag-wax. Ito, puno ng semento. Tanggal din. Ulitan na naman. So, ang verdict. Ganda naman. Pero mas mabilis ipahid yung powder na grout. Pero kung gusto nyo ng mas quality na grout at talagang hindi mag-molds, hindi tatanggalan, hindi mag-molds, hindi
hindi mag-moist, waterproof, at kung ano-ano pa. Ang pa may nakasulat doon. Yan, mas maganda to. Although mas matagal i-apply, pero mas quality. And kung magkano ang gastos, magastos tayo dito mga mahigit 1,000. So 2.4 by 7 meters, 1,000. Kasama na yung mga accessories niya, no? Ayun, so ulitan na lang natin to, yung mga natiklap. Buti may natira pa ako doon, pero wala na yung nozzle, tumigas na. Kaya hahaluin na lang natin mano-mano sa ano, sa flat surface. O otherwise, yung powder na grout na lang i-apply natin. Pero okay na yan, kaya gusto ko nga mabawasan yung sip-sip ng tubig sa ilalim. Ayan, nabawasan na yan. Although kapag babad naman sa ulan tong tiles na to, sisip-sip pa rin ng tubig. Sobrang babad na babad, no? Pero minimal na lang. Hindi na ganun magmo-moist. Pag basang-basa kasi sobrang moist. Tapos yung gilid, i-epoxy din natin yan. Epoxy flooring naman. Para ba waterproof din. Para walang sip-sip ng tubig talaga. Walang sip-sip, ma-minimize yung sip-sip ng tubig sa slab, sa ilalim ng tiles. So yan. Okay, sana nakuhaan nyo ng lesson yung pag-apply namin nito. Medyo costly pero quality. Saka yung mga na-experience namin at makuhaan nyo ng ideya, no? So thank you, at sa mga susunod pa nating video.